Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktor na araw-araw na nangangalaga sa mga senior na tulad ninyo. Kung kayo po ay higit sa 65 taong gulang at nararamdaman ninyong nanghihina ang inyong mga binti, pakiusap, makinig po kayo. Dahil ang inaakala ninyong simpleng pagtanda lamang ay maaaring maagang yugto na pala ng pagkawala ng kalamnan. Ito ay maaaring humantong sa diabetes o maging sa paghina ng memorya. Bilang isang doktor na nakakasalamuha ng mga senior araw-araw, napakarami na po akong nakitang mga nakatatanda na nawala ng kanilang kalayaan hindi dahil sa sakit, kundi dahil ang kanilang mga kalamnan ay tahimik na nawala ng walang anumang babala. Ngayon, ituturo ko sa inyo ang isang simpleng bagay na maaari ninyong idagdag sa inyong pangumagang kape na makakatulong protektahan ang inyong kalamnan, palakasin ang inyong katawan, at baligtarin pa ang kondisyong tinatawag na sarcopenia. Lahat ng ito nang hindi kinakailangang pumunta sa gym. Ngunit, bago po tayo magsimula, may nais po akong malaman mula sa inyo. Saan po kayo nanonood ng video na ito at anong oras na po diyan sa inyo? Paki-share naman po sa comments. Binabasa ko po ang bawat mensahe at nakakatulong ito para maramdaman kong konektado ako sa inyo. At kung sa tingin ninyo ay makakatulong ito, pindutin po ninyo ang subscribe button at i-on ang bell icon. Sa ganoong paraan, hindi ninyo malalampasan ang isa pang health tip na ginawa, lalo na para sa mga senior na tulad ninyo. Magsimula na po tayo. Bakit nangyayari ang pagkawala ng kalamnan pagkatapos ng edad 60? Isang tahimik na pagbabago sa loob ng tumatandang katawan. Pagkatapos ng edad 60, maraming senior dito sa Pilipinas ang nagsisimulang makapansin ng isang bagay na tahimik ngunit nakakabahala. Ang paglalakad ay nagiging bahagyang mas mabagal. Ang pag-akyat sa hagdanan ay parang mas mabigat kaysa dati. At kahit ang mga simpleng gawain tulad ng pagtayo mula sa isang mababang upuan o pagbubuhat ng isang timba ng tubig ay nagsisimula ng maging mahirap. Maaaring isipin ninyo na ito ay dahil lamang sa pagtanda at ano pa nga ba ang magagawa. Ngunit ang totoo, may mas malalim na nangyayari sa loob ng inyong katawan. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga kalamnan ay hindi lang basta nanghihina dahil kumakain tayo ng kaunti o hindi sapat ang ating pagkilos. Mayroong isang natural na proseso na tinatawag na anabolic resistance, kung saan ang inyong katawan ay unti-unting hindi na tumutugon sa mga karaniwang senyales para magtayo at magkumpuni ng kalamnan. Kahit kumain pa kayo ng munggo, kesong puti o itlog, ang protina ay nakakarating sa inyong katawan. Oo, ngunit hindi na ito ginagamit para muling buuin ang kalamnan tulad ng dati. Para bang ang inyong panloob na construction team, ang mga manggagawa na dati tumatakbo para ayusin ang inyong katawan, ay hindi na ngayon pinapansin ang tawag. Isipin ninyo ang inyong katawan na parang isang magandang bahay na nagprotekta sa inyo sa loob ng maraming dekada. Noong kabataan ninyo, bawat gasgas o bitak ay mabilis na naaayos. Ngunit ngayon, ang mga manggagawa ay huli nang dumarating, maagang umaalis o nakakalimutan ng magpakita. At dahan-dahan, ang matibay na pundasyong iyon ay nagsisimulang gumuho, isang block bawat pagkakataon. Ito ang nangyayari sa kalamnan. Nawawala ito ng tahimik, dahan-dahan, at madalas ay walang sakit. Ngunit ang mga epekto ay totoo. Kapag lumiliit ang mga kalamnan, bumabagal ang inyong metabolismo. Ibig sabihin, mas kaunting calories ang nasusunog ninyo
kahit na pareho pa rin ang inyong dieta. Maaari ninyong mapansin na lumalaki ang inyong tiyan kahit na mas kaunti na ang inyong kinakain. Maaari kayong makaramdam ng pagod pagkatapos ng maikling paglalakad o pagkahilo kapag biglang tumatayo. Pinoprotektahan din ng kalamnan ang inyong balanse. Kaya kapag ito ay humina, ang panganib na madapa, mahulog, at mabalian ng buto ay tumataas ng husto. Yan ang dahilan kung bakit sa maraming tahanan sa Pilipinas, ang mga matatandang magulang ay unti-unting humihinto sa pagpunta sa simbahan, pagdalo sa mga kasal, o kahit na sa paglabas ng mag-isa. Hindi dahil sa ayaw nila, kundi dahil ang kanilang katawan ay nakakaramdam ng kawalan ng kapanatagan at ang pagkawala ng kumpiyansang ito ay dahan-dahang nagiging pagkawala ng kalayaan. Ngunit narito ang magandang balita, mahal kong kaibigan. Hindi ninyo ito kasalanan, hindi ito parusa sa pagtanda. Ito ay biology at higit sa lahat, maaari itong dahan-dahang mapabuti. Ang kailangan ng inyong katawan ngayon ay hindi lang pagkain, kundi isang malinaw at malakas na senyales na nagsasabing magtayo, magkumpuni, manatiling malakas. Ang senyales na ito ay hindi kailangang manggaling sa mabibigat na ehersisyo sa gym o mamahaling mga supplement. Maaari itong magmula sa isang bagay na kasing simple ng isang tasa ng itim na kape na may tamang sangkap na pag-uusapan natin sa susunod na bahagi. Dahil ang inyong katawan ay nakikinig pa rin, kailangan mo lang kausapin ito sa bago nitong wika. Kaya kung kayo ay nakakaramdam ng panghihina, pagbagal, o kawalan ng kapanatagan sa inyong mga paa, pakiusap, huwag ninyo itong baliwalain. Ang inyong mga kalamnan ay hindi pa nawawala. Naghihintay lamang sila ng tamang mensahe para muling mabuhay. At ang mensaheng iyon, mahal na senyor, ay maaaring magsimula bukas ng umaga sa isang maliit ngunit makapangyarihang pagbabago. Ang sikreto ay leucine, ang kislap na gumigising sa mga tumatandang kalamnan. Ngayong naiintindihan na ninyo kung bakit tahimik na nawawala ang mga kalamnan pagkatapos ng edad 60, hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo ang isang bagay na makapangyarihan. Isang bagay na maliit, hindi nakikita, ngunit mahalaga. At hindi ito gamot. Hindi ito tableta o tonic mula sa isang patalastas sa TV. Ito ay isang bagay na alam na ng inyong katawan, ngunit ngayon ay mas kailangan nito kaysa dati. Ito ay tinatawag na leucine, isang amino acid na nagsisilbing parang kislap para sa paglaki ng kalamnan. Marahil narinig na ninyo ang salitang protina ng maraming beses. Ang itlog ay may protina. Ang munggo ay may protina. Ang kesong puti ay may protina. Ngunit iilan lamang ang nagsasabi kung aling bahagi ng protina ang nagsasabi sa inyong katawan na magtayo ng kalamnan. Sa lahat ng mga amino acid sa loob ng protina, ang leucine ang pangunahing susi. Ito ang kumakatok sa pinto ng inyong kalamnan at nagsasabing oras na para lumaki. Magtayo tayo muli. Sa loob ng inyong katawan, mayroong isang espesyal na pathway na tinatawag na mTOR, pinaikli para sa mechanistic target of rapamycin. Huwag po kayong mag-alala sa pangalan. Isipin ninyo ang mTOR na parang isang switch sa inyong mga muscle cell. Noong bata pa kayo, madaling i-on ang switch na iyon. Isang maliit na platong may protina lang at sasabihin ng inyong katawan, napakaganda, magtayo tayo ng kalamnan. Ngunit pagkatapos ng 60, ang switch ay nagiging kinakalawang. Hindi na ito tumutugon sa maliliit na senyales. Dito pumapasok ang leucine. Ang leucine ay parang isang malakas at malinaw na boses
na kumakatok sa switch na iyon at nagsasabing, "Gumising ka, kailangan pa natin ng lakas." Pinapagana nito ang mTOR kahit na ang ibang bahagi ng katawan ay nakakaramdam ng kaunting pagbagal o paglaban. Sa mga mas bata, 1 o 2 gramo lamang ng leucine mula sa pagkain ay sapat na para gawin ang trabahong ito. Ngunit pagkatapos ng 65, karamihan sa mga senior ay nangangailangan ng halos 3 gramo ng sabay-sabay para maipadala ang parehong mensahe. Diyan nagsisimula ang problema. Karamihan sa mga almusal ng Pilipino, maging ito man ay sinangag, pandesal, o kahit 2 itlog, ay hindi nagbibigay ng sapat na leucine sa isang upuan. Kaya kahit na kumakain kayo ng maayos, hindi natatanggap ng inyong mga kalamnan ang buong senyales. Para kayong may handang panggatong para sa apoy, ngunit kulang sa kislap. Patuloy kayong naghihintay, ngunit hindi dumarating ang init. Hayaan ninyong magbahagi ako ng isang kwento sa inyo. Si Mang Tomas, 72 taong gulang, mula sa Batangas, ay kumakain ng kanyang karaniwang pagkain, kanin, isda at gulay. Naglalakad din siya papunta sa simbahan tuwing gabi, ngunit patuloy siyang nakakaramdam ng pagod. Ang kanyang mga binti ay parang hungkag at minsan ay bigla na lang nanghihina ang kanyang mga tuhod. Nang tingnan namin, maayos naman ang kanyang blood tests, ngunit ang kanyang mga kalamnan ay numinipis, dahan-dahan, ngunit tiyak. Nagdagdag kami ng purong leucine powder sa kanyang pang-umagang kape. 3 gramo lang, walang lasa, walang kakaiba. At sa loob ng 2 linggo, may napansin siya. Mas madali na siyang maglakad, hindi na siya natatakot sa hagdanan ng simbahan, at bumalik ang kanyang ngiti. Nakikita ninyo, kinumpirma ito ng mga clinical studies. Kahit walang ehersisyo sa gym, ang leucine sa tamang dosis ay nagpapasigla ng muscle protein synthesis sa mga matatanda. Hindi kailangan ng inyong katawan ng mas maraming pagsisikap. Kailangan nito ng mas malakas na senyales, at ang leucine ang senyales na iyon. Ngayon, maaari ninyong itanong, makukuha ko ba ito sa mas maraming pagkain? Oo, maaari. Ngunit para makakuha ng 3 gramo ng leucine sa isang kainan, kailangan ninyong kumain ng halos 5 buong itlog o isang malaking dibdib ng manok o halos 2 mangkok ng soybeans sa isang upuan lang sa umaga. Hindi iyon madali para sa karamihan ng mga senior. Mas mahina na ang panunaw, mas maliit ang gana kumain, at iyon ang dahilan kung bakit ang pagdaragdag ng leucine sa isang maliit na scoop ay nagiging isang magandang solusyon. Ang pinakamagandang bahagi, hindi ito nakakasagabal sa inyong panunaw. Hindi nito ginugulo ang inyong fasting o mga antas ng insulin. Idadagdag mo lang ito sa iyong kape, iyong iniinom mo na, at tapos na ang trabaho. Kaya, mahal na senyor, huwag ninyong sisihin ang inyong sarili kung ang inyong katawan ay nakakaramdam ng panghihina kamakailan. Maaaring hindi ninyo ito kasalanan. Maaaring simpleng tumigil lang sa pagtanggap ng mensahe ang inyong mga kalamnan para manatiling malakas. At ngayon, hawak ninyo ang kapangyarihang ipadala muli ang mensaheng iyon ng malinaw, dahan-dahan, at araw-araw. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa inyo kung bakit ang inyong pang-umagang kape ang perpektong sasakyan para ihatid ang kislap na ito, at kung paano makakatulong ang simpleng gawin na ito para maramdaman ninyong mas malakas kayo. 1 tasa bawat araw. Bakit ang pang-umagang kape ang perpektong sasakyan para sa leucine? Maraming senior sa buong Pilipinas ang nagsisimula ng kanilang araw sa isang tahimik na ritual, isang mainit na tasa ng kape, bago pa man lubusang magising ang mundo.
Ito ay isang sandali ng kapayapaan, isang paghinto bago ang mga dasal, bago ang mga apo, bago ang balita. At paano kung sabihin ko sa inyo na ang mismong sandaling ito, ang pamilyar na tasang ito ng kape, ay maaaring gawing isang makapangyarihang senyales para protektahan ang inyong mga kalamnan? Nakikita ninyo, iba ang pakikinig ng inyong katawan sa madaling araw. Pagkagising ninyo, ang inyong sistema ay nasa isang natatanging estado. Mababa ang insulin, malinis ang panunaw, at alerto ang inyong utak. Mayroong bahagyang pagtaas ng cortisol, ang inyong natural na hormone, sa umaga na tumutulong sa inyong magising, mag-focus, at maging handa sa pagkilos. Ang hormone na ito ay tumutulong din sa inyong katawan na mas mabilis na sumipsip ng mga sustansya, lalo na ang mga amino acid tulad ng leucine. Kaya, ang unang 30 hanggang 60 minuto pagkatapos magising ay isang gintong pagkakataon. At kung gagamitin natin ito ng matalino, maaari nitong suportahan ang inyong lakas sa isang makapangyarihang paraan. Ngayon, pag-usapan natin ang kape. Alam ko para sa marami sa inyo, hindi laging unang pagpipilian ang itim na kape. Marahil mas gusto ninyo ang inyong kape na may gatas o isang maliit na kutsarang asukal. Ngunit ang purong itim na kape, kahit isang maliit na tasa lang na walang dagdag na asukal o cream, ay lumilikha ng perpektong kapaligiran sa loob ng inyong katawan. Wala itong carbohydrates na nangangahulugang hindi ito nagdudulot ng insulin spike. Bakit mahalaga iyon? Dahil minsan, maaaring guluhin ng insulin ang senyales ng pagbuo ng kalamnan na sinusubukang ipadala ng leucine. Isipin ninyo ito ng ganito. Gusto ng leucine na magpadala ng malinaw na mensahe sa inyong mga kalamnan. Oras na para lumaki, oras na para manatiling malakas. Ngunit kung masyadong mataas ang insulin, nagugulo ang mensaheng iyon. Parang sinusubukang makinig sa radyo sa gitna ng malakas na bagyo. Sa pagdaragdag ng 3 gramo ng purong leucine powder sa inyong pangumagang itim na kape, binibigyan ninyo ang inyong katawan ng isang tiyak at hindi nagagambalang utos. Simulan ang pagbuo ng kalamnan ngayon. Ang kombinasyong ito, itim na kape at leucine, ay mabilis na nakakarating sa inyong mga muscle cell nang walang anumang trapiko sa daan. Ito ay nagsisilbing isang switch, isang malinaw, malinis na tulak na gumigising sa inyong metabolismo at nagpapaalala sa inyong mga kalamnan na kailangan pa rin sila. Hayaan ninyong magbigay ako ng isang maliit na kwento. Si Aling Gita mula sa Iloilo ay 69 taong gulang. Sinabi niya sa akin, "Doktor, hindi ko maintindihan kung bakit matamlay ang katawan ko buong umaga kahit maayos naman akong kumain." Pinalitan niya ang kanyang pangumagang kape na may gatas ng itim na kape na may isang scoop ng leucine. Walang ibang pagbabago. Sa loob ng 10 araw, mas mahaba na ang kanyang nalalakad, mas malalim ang tulog, at mas magaan ang pakiramdam ng kanyang mga kasukasuan. Sabi niya, "Pakiramdam ko, narinig ulit ako ng katawan ko." Ang kagandahan nito ay hindi ninyo kailangang baguhin ang inyong buong routine. Hindi ninyo kailangan ng bagong dieta o gym membership. Umiinom na kayo ng isang bagay sa umaga. Ngayon, ginagawa mo lang ang gawin na iyon na isang nakapagpapagaling na mensahe. Isang scoop lang ng leucine sa inyong kape na iniinom sa unang oras pagkatapos magising ay makakatulong na malampasan ang anabolic resistance. Ang parehong resistance na pinag-usapan natin kanina na humahadlang sa paglaki ng kalamnan pagkatapos ng edad 60, at kung kayo ay nag-aayuno sa umaga, mas lalong makapangyarihan ang tip na ito.
Ang leucine ay hindi nagpapataas ng insulin tulad ng pagkain, kaya nagpapatuloy ang inyong fat-burning state habang nakukuha ng inyong mga kalamnan ang suportang kailangan nila. Para itong nagbibigay ng tahimik na panggatong sa inyong katawan nang hindi sinisira ang inyong pag-aayuno. Kaya mahal kong kaibigan, ang sagot ay hindi ang alisin ang ginhawa ng inyong pangumagang inumin. Ito ay ang i-upgrade ito sa paraang tumutugma sa karunungan ng inyong edad at sa mga pangangailangan ng inyong katawan. Dahil kahit ngayon, kahit sa araw na ito, nakikinig ang inyong mga kalamnan. Kailangan mo lang kumatok ng marahan at sa tamang oras. Sa susunod na bahagi, gagabayan ko kayo sa bawat hakbang kung paano ihanda ang pangumagang kape na ito, kung paano sukatin ang leucine, at kung paano iwasan ang mga karaniwang pagkakamali na ginagawa ng maraming senior nang hindi man lang namamalayan. Ang inyong paglalakbay pabalik sa lakas ay maaaring magsimula sa parehong tasa na hawak ninyo tuwing umaga na may isang maliit ngunit makapangyarihang karagdagan. Isang banayad na pangumagang protokol para sa lakas. Gabay sa bawat hakbang at mga pagkakamaling dapat iwasan. Unang hakbang, simulan ang inyong araw sa isang baso ng maligamgam na tubig na may isang kurot ng asin o sariwang katas ng kalamansi. Ito ay maaaring simple pakinggan, ngunit inihahanda nito ang inyong panunaw at sumusuporta sa hydration pagkatapos ng 7 hanggang 8 oras na tulog. Habang tayo ay tumatanda, marami sa atin ang nagigising na bahagyang dehydrated. At kahit ang maliliit na pagbabago sa balanse ng likido ay maaaring makaapekto sa mood, presyon ng dugo at lakas ng kalamnan. Isang baso lang ng maligamgam na tubig, hindi masyadong mainit, na may isang kurot ng asin o 2 hanggang 3 patak ng sariwang kalamansi. Iyon lang ang kailangan ninyo. Ginigising nito ang inyong bituka, dahan-dahang pinasisigla ang cortisol, at inihahanda ang inyong katawan para sa susunod na hakbang. Ikalawang hakbang, ihanda ang inyong pangumagang itim na kape at ihalo ang 3 gramo ng purong leucine powder. Gawin ang inyong karaniwang tasa ng kape, ngunit sa pagkakataong ito ay walang asukal, cream o gatas, lalo na ang gatas ng baka. Kung gusto ninyo, maaari kayong magdagdag ng kaunting unsweetened almond o coconut milk, ngunit pinakamainam ang purong itim. Ngayon, kunin ang inyong leucine powder. Dapat ito ay puro, walang lasa, pharmaceutical grade na walang mga additives o pampatamis. Gumamit ng maliit na timbangan sa kusina o kutsarang panukat. Ang trukong gramo ay halos 3 kapat ng 1 kutsarita. Ihalo ito sa inyong mainit na kape. Dapat itong madaling matunaw at walang lasa. Hayaan ninyo akong huminto sandali dito. Maraming senior ang nagtatanong, "Doktor, pwede ko ba itong ihalo sa tubig na lang?" Oo, maaari. Ngunit pinapabuti ng kape ang daloy ng dugo at pinapabilis ang paghahatid nito sa mga muscle cell. Hindi lang ito tungkol sa nakagawian. Ito ay tungkol sa paglikha ng tamang kapaligiran sa inyong katawan. Ikatlong hakbang, inumin ang leucine coffee sa loob ng 20 minuto pagkatapos magising. Ang tiempo na ito ay mahalaga. Ang inyong katawan ay pinakasensitibo sa mga senyales ng pagbuo ng kalamnan sa unang oras pagkatapos magising. Kayo ay nasa fasted state na nangangahulugang mababa ang insulin, malinaw ang balanse ng hormone, at mas mahusay ang pagsipsip ng sustansya. Isipin ninyo ito bilang ang pinaka-receptive na bintana ng inyong katawan sa buong araw. Umupo ng tahimik at hithitin ang inyong kape
ng walang pagmamadali. Hindi lang ito nutrisyon. Ito ang inyong pangumagang mensahe sa inyong katawan. Sabihin sa inyong mga kalamnan, mahalaga pa rin kayo, inaalagaan ko kayo. Ikaapat na hakbang, gumawa ng 5 minutong magaang pagkilos. Ito ay optional, ngunit lubos na inirerekomenda. Pagkatapos ninyong ubusin ang inyong leucine coffee, gumawa ng ilang wall push-up, seated leg lifts, o pagmamartsa habang nakatayo sa tabi ng inyong kama. Hindi ninyo kailangan ng sapatos para sa gym o damit pang ehersisyo. Simpleng banayad na pagkilos lang para magpadala ng pangalawang mensahe sa inyong mga kalamnan. Ginagamit namin kayo, pakiusap, manatiling malakas. Si Tia Mina sa Cebu ay ginagawa ang kanyang pagkilos habang nagsisipilyo, nakatayo sa isang binti, dahan-dahang nagbabago ng balanse. Si Tio Rabi sa Davao ay gumagawa ng 10 chair squats pagkatapos magkape habang nakikinig sa mga religious songs. Ang maliliit na gawaing ito, kapag inuulit araw-araw, ay may malalaking epekto sa paglipas ng panahon. Ikalimang hakbang, kumain ng almusal na mataas sa protina 30 hanggang 60 minuto pagkatapos. Kapag nagawa na ng leucine ang trabaho nito, handa na ang inyong katawan para sa totoong pagkain. Pumili ng mga pagkaing mayaman sa protina tulad ng 2 itlog na may ginisang kangkong, isang mangkok ng munggo at isang maliit na kanin, steamed na manok o isang salad ng nilagang itim na beans o maliliit na piraso ng inihaw na isda o kesong puti kung kumakain kayo nito. Iwasan ang mga pagkaing mataas sa starch tulad ng sinangag, pandesal, tinapay, oats o saging sa unang pagkain. Bakit? Dahil ang mga high-carb na pagkain ay nagpapataas ng insulin at maaaring makabawas sa epekto ng pagbuo ng kalamnan. Ngayon, ilang karaniwang pagkakamali na dapat ninyong iwasan na tahimik na sumisira sa lahat ng inyong pagsisikap. Unang pagkakamali, pag-inom ng leucine kasabay ng almusal sa halip na bago. Tandaan, napakahalaga ng tiempo. Ang leucine ay pinakamabisa sa walang laman na tiyan sa isang fasted state. Ikalawang pagkakamali, paggamit ng whey protein powders o mga pre-blended na supplement na nagsasabing high in BCAA. Maaaring naglalaman ito ng leucine, ngunit hindi sapat para maabot ang 3 gramong kailangan. At madalas ay mayroon itong mga pampatamis, pampalapot, o iba pang fillers. Kailangan ng inyong katawan ng kalinawan, hindi kalituhan. Ikatlong pagkakamali, paggamit ng malamig o room temperature na likido para ihalo ang leucine. Pinakamadaling matunaw ang leucine sa mainit na inumin, maligamgam na tubig o kape. Ang malamig na inumin ay nagpapababa ng solubility at maaaring maging sanhi ng mga buo-buo, nahahantong sa hindi magandang pagsipsip. Kaya mahal kong kaibigan, ito ang inyong 5 hakbang na protokol. Simple, natural, at nakaugat sa inyong kasalukuyang buhay. Walang malaking pagbabago, isang banayad na pag-upgrade lamang sa ginagawa na ninyo tuwing umaga. Hindi ninyo sinusubukang maging 25 taong gulang muli. Sinusubukan ninyong maging mas malakas sa edad na 70, mas matatag sa 75, mas malaya sa 80, at iyan ay isang layunin na karapat-dapat suportahan tuwing umaga. Magpatuloy tayo sa susunod na bahagi kung saan ating tutuklasin kung bakit ang pagprotekta sa kalamnan ay hindi lamang tungkol sa lakas, kundi pati na rin sa pag-iwas sa diabetes, pagpapalakas ng kalusugan ng utak, at pagpapanatiling bata ng inyong metabolismo. Ang mas malalim na benepisyo ng pagpapanatili ng kalamnan. Pagkatapos ng edad 60,
Karamihan sa mga senior dito sa Pilipinas ay iniisip na ang mga kalamnan ay para lamang sa pagbubuhat, paglalakad, o pag-akyat sa hagdan. Ngunit ang inyong kalamnan ay higit pa sa lakas lamang. Ito ay, sa katunayan, ang inyong metabolic engine na tahimik na tumatakbo sa likod, pinoprotektahan ang inyong kalusugan araw-araw. Para itong isang maliit na planta ng kuryente sa loob ng inyong katawan na tumutulong sa inyong magsunog ng taba, mag-balance ng hormones, at manatiling mas bata ng mas matagal. At pagkatapos ng 60, ang kapangyarihang ito ay nagiging mas mahalaga pa. Nakikita ninyo, ang muscle tissue ay nagsusunog ng mas maraming calories kaysa sa taba kahit na kayo ay simpleng nakaupo at nagpapahinga. Ibig sabihin, mas maraming kalamnan ang mayroon kayo, mas mahusay na ginagamit ng inyong katawan ang enerhiya. Nakakatulong itong maiwasan ang dahan-dahang pagbigat ng timbang na nararanasan ng maraming senior kahit na napakakaunti ng kinakain. At hindi lang timbang, kundi pati na rin ang taba sa tiyan, ang uri na humahantong sa pamamaga, pananakit ng kasukasuan, at mataas na presyon ng dugo. Ngayon, pag-usapan natin ang blood sugar. Dito sa Pilipinas, lahat tayo ay may kakilalang may diabetes. Marahil isang kapitbahay o marahil kayo mismo. Ang hindi napagtatanto ng marami ay ang kalamnan ay may malaking papel sa pagkontrol ng blood sugar. Ito ang pangunahing imbakan ng glucose. Kaya kapag kumain kayo ng kanin o tinapay, kailangan ng inyong katawan ng malusog na kalamnan para sipsipin at pamahalaan ang asukal na iyon. Kung mababa ang muscle mass, mas matagal na nananatili ang glucose sa dugo at patuloy na tumataas ang insulin. Sa paglipas ng panahon, humahantong ito sa insulin resistance, ang unang hakbang patungo sa type 2 diabetes. Ngunit totoo rin ang kabaligtaran. Bumuo ng kahit kaunting kalamnan at ang inyong mga antas ng asukal ay nagsisimulang magbalanse ng natural nang walang karagdagang tableta. Susunod ay ang kalusugan ng utak. Isang bagay na kinatatakutan ng maraming senior na mawala. Pagiging makakalimutin, pagkalito, o mabagal na pag-iisip. Ito ay karaniwan pagkatapos ng 65. Ngunit ipinapakita ng mga pag-aaral na ang muscle mass ay may kaugnayan sa mas mahusay na memorya, mas matalas na reflexes, at mas mababang panganib ng demensya. Bakit? Dahil ang kalamnan ay naglalabas ng mga espesyal na protina na tinatawag na myokines na naglalakbay sa dugo at sumusuporta sa paggana ng utak. Para itong mayroong isang banayad na pag-uusap sa pagitan ng inyong mga braso, binti, at utak sa buong araw. Isa pang nakatagong benepisyo ay ang balanse ng hormone. Habang tayo ay tumatanda, ang mga hormone tulad ng testosterone, DHEA, at growth hormone ay nagsisimulang bumaba. Ito ay maaaring humantong sa pagkapagod, mababang mood, o pagkawala ng sigla, lalo na sa mga kalalakihan. Ngunit ang kalamnan, kapag dahan-dahang pinananatili, ay nagsasabi sa katawan na patuloy na gumawa ng mga hormone na ito na tumutulong sa inyong makaramdam ng sigla at buhay, kahit ang inyong mga buto at kasukasuan ay nakikinabang. Ang kalamnan ay nagsisilbing unan at suporta sa inyong kalansay. Kapag ito ay nanghina, mas malaking bigat ang dinadala ng inyong mga buto na nagpapataas ng panganib ng mga bali at arthritis. Ngunit kapag nananatiling matatag ang mga kalamnan, nananatiling protektado ang mga buto, parang mayroong mga shock absorber para sa inyong katawan. Hayaan ninyong magbahagi ako ng isang halimbawa. Si Mang Ramon, 71 na taong gulang mula sa Bacolod,
ay umiinom na ng mga tableta para sa diabetes sa loob ng 5 taon. Mayroon din siyang bahagyang pananakit ng likod at bumabagal na. Sinimulan niyang gumamit ng leucine sa kanyang kape, gumawa ng chair squats araw-araw, at nagdagdag ng isang nilagang itlog sa almusal. Pagkatapos ng 2 buwan, bumaba ang kanyang HbA1c. Binawasan ng kanyang doktor ang isang gamot. At higit sa lahat, sabi niya, mas panatag na ulit ang pakiramdam ko sa aking mga paa. At hindi lang siya, isang malaking pag-aaral na ginawa sa Pilipinas ang natuklasan na ang mga senior na may mas mataas na muscle mass ay may 40% na mas mababang panganib ng kamatayan sa loob ng 50 taon kumpara sa mga may napakababang muscle mass. Hindi dahil sa ehersisyo lamang, kundi dahil pinoprotektahan ng kalamnan ang kanilang metabolismo, immunity, balanse, at utak. Kaya, mahal kong senior, ang pagbuo ng kalamnan ay hindi lang para sa mga kabataan. Hindi ito para sa mga nag-gym o mga atleta. Ito ay para sa inyo. Ang lola na gustong buhatin ang kanyang apo. Ang lolo na gustong maglakad papunta sa simbahan nang walang takot na mahulog. Ang taong gustong gumising na may pakiramdam ng kakayahan at kalayaan. At ang magandang balita, hindi ninyo kailangang magbuhat ng mabibigat o uminom ng protein shakes buong araw. Magpadala lang ng tamang senyales gamit ang inyong pangumagang kape na may ilang magaang pagkilos at kaunting protina sa almusal. Ang maliit na pang-araw-araw na pangangalagang ito ay maaaring magbalik ng isang pakiramdam ng kapangyarihan na inakala ng marami na nawala na sa pagtanda. Nakikinig ang inyong mga kalamnan at sa kaunting pagmamahal, sasagot sila pabalik na may kasamang lakas. Kaya mahal kong senior, kung may isang bagay akong nais ninyong tandaan ngayon, ito iyon. Ang pagkawala ng kalamnan ay hindi isang bagay na dapat ninyong tanggapin bilang bahagi ng pagtanda. Hindi ito tadhana. Hindi ito basta ganoon na lang kapag lagpas 60 na. Ito ay isang kondisyon na dahan-dahang ibinubulong ng inyong katawan, ngunit isa na maaari pa rin ninyong tugunan. Ito ay isang bagay na maaari ninyong baguhin simula sa isang maliit na hakbang. Ang pagdaragdag ng 3 gramo ng leucine sa inyong pangumagang kape ay maaaring hindi parang isang malaking bagay, ngunit sa loob ng inyong katawan, nagpapadala ito ng mensahe na mas malakas pa sa mga salita. Hindi pa tayo tapos. Gusto pa natin ng lakas. Ang nag-iisang gawin na ito na ginagawa ng tahimik araw-araw ay makakatulong sa inyong mapanatili ang pinakamahalaga. Isang katawan na malakas ang pakiramdam, isang isip na nananatiling matalas, at isang buhay na nananatiling sa inyo. Dahil kapag matatag ang pakiramdam ng inyong mga binti, kumikilos kayo ng walang takot. Kapag mas maganda ang inyong enerhiya, mas madalas kayong ngumingiti sa buong araw. Kapag gumagana ang inyong mga kalamnan, gumagana rin ang inyong utak, ang inyong balanse, ang inyong blood sugar, lahat ay nasa tahimik na pagkakasundo. At sa pamamagitan niyan, ang kalayaan ay hindi na lamang isang alaala, kundi isang patuloy na katotohanan. Hindi ninyo kailangang gawin ang paglalakbay na ito ng mag-isa o ng sabay-sabay. Hindi ninyo kailangang baguhin ang lahat tungkol sa inyong dieta o pamumuhay. Kailangan ninyo lamang magsimula sa isang banayad na ritual. Isang tasa ng kape na hinalo ng may pag-iingat na may hawak na isang scoop ng pagpapanibago. Inaanyayahan ko kayo ng may init at tiwala na subukan itong 7 araw na hamon sa lakas. Tuwing umaga,
Ihanda ang inyong kape gaya ng dati. Magdagdag ng 3 gramo ng purong lusin, haluin, at hithitin ng may intensyon. Pagkatapos ng 1 linggo, obserbahan ang inyong katawan. Ano ang pakiramdam ng inyong mga binti kapag naglalakad kayo papunta sa gate? Kumusta ang inyong tindig kapag nakatayo kayo para sa panalangin sa umaga? Nabawasan ba ang inyong pagkapagod sa hapon? Ang maliliit na pagbabagong ito ay mga senyales, tahimik na patunay na nakikinig pa rin ang inyong katawan sa inyong pagsisikap. Ang mahalagang aral po dito ay ito: pagkatapos ng maraming dekada ng pag-aalaga sa iba, sa inyong mga anak, sa inyong asawa, sa inyong tahanan, at sa inyong mga tungkulin, ngayon na po ang panahon para alagaan naman ang inyong sarili. Hindi sa paraang may pressure o pagkakasala, kundi may banayad na disiplina at mapagmahal na atensyon sa nagbabagong pangangailangan ng inyong katawan. Dahil karapat-dapat kayong gumising sa isang katawan na nagpapasalamat, isang katawan na bumubulong, oo, malakas pa ako, at oo, nararapat pa akong maparito. Kung handa na po kayong magsimula, nais ko pong malaman, i-type po ang salitang lakas sa comments sa ibaba. Ang isang salitang iyon ay maaaring magbigay inspirasyon sa isa pang senior para magsimula. At sinasabi nito sa akin na hindi kayo sumusuko, kayo ay nagsisimula lamang muli. Pakiusap, pindutin din po ninyo ang subscribe button para hindi ninyo makaligtaan ang mga susunod pa nating pag-uusap. At kung mayroon kayong kakilala na makikinabang dito, mangyaring ibahagi ninyo ito sa kanila. Salamat po sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Maging mabait po kayo sa inyong sarili, manatiling mausisa, manatiling matatag, at magkita-kita po tayo sa susunod na video kung saan patuloy nating tutuklasin ang mga maliliit na gawi na may malaking epekto sa kalusugan. Hanggang sa muli, naway maging malinaw ang inyong mga umaga at naway dala ng inyong kape ang tahimik na lakas ng isang katawan na handa pa ring lumago.